Street, First Road, Quezon Hill proper, Baguio City. Cool 97.5, the only Christian hit radio station in the city, giving you the coolest sounds from morning till nighttime. It's Cool 97.5. Kabayan, pagod ka na ba sa mga nakikita at nababalitaan mo sa araw-araw? Mga negatibong issue at suliranin na parabang wala ng katapusan? Tumutok na sa iyong pang-umagahang programa tuwing araw ng Sabado. Pili na, Pino pa. Pili na, Pino pa. Kasama si Pedro at si Juan. Pili na, Pino pa. Dito lamang sa Cool 97.5. Para sa inyong mahalagang mensahe, mag-text sa 0998-058-5530. Isang magandang umaga sa bawat isa sa atin. Ang ating araw ngayon ay napakaganda, araw ng Sabado. Yes. At nag-i-start po, ito po ang maiden radio program ni Pedro at Juan. By the way, ito po si Pedro. Good morning ka naman. Good morning, mga kababayan dito sa Baguio. Bakit may ganon? We are spent. Welcome po sa Pili na, Pino pa, mga Pilipino. At sa umagang ito, tayo ay blessed na makasama ang isang napakagiting at mukhang bayani na si Sir Jesus. Bumati ka, Sir Jesus. Yes, magandang umaga po, Sir Greg at Sir Pedro, or Juan at Pedro. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig at nanonood din po sa live streaming nitong unang pag-broadcast ng Pili na Pino pa. Tunay nga po tayo ay bawat isa ay Pilipino, pinili at pinino sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng Espiritu niya. Meron tayong mga may cheering squad sa likod. Meron din tayong mga supporter, mga guest ngayon, mga bayani rin ng ating bansa. Mga mga binigyan at pinagpala ng Panginoon. Nandito po si Engineer Pascua. Richard Pascua. Yes, good morning, Engineer. Good morning, Engineer. At ang kanyang mga kasama. Sa dami nila, hindi ko na masasabi ang pangalan. Baka tapos ang ating programa, hindi pa tayo nakapag-umpisa. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig. Yung mga grupo ng mga taxi driver ng Baguio City. Tinatawag nilang Christian taxi drivers. Yan yung mga mababait na pag may pinulot na naiiwan, hindi pala pinulot mga naiiwan na mga gamit sa loob ng taxi. Good morning sa inyo lahat. Pwede kayong mag-text sa 97.5 Cool Radio para sa inyong mga katanungan. At binabati rin natin ang isa sa mga leader ng taxi driver, si Brother Roy. Yes, Brother Roy. Mapili. Si Brother Jezreel. Nandito po sila at sumusuporta sa ating programa. So yung mga taxi driver ngayon na naka-tune in, good morning po sa inyong lahat at pinapaalala po ng ating Panginoon sa araw na ito, as you travel, be safe and be blessed today because you are part of our program, and God bless you. At sa ating mga pamilya na sumusuporta, maraming salamat po sa inyong lahat. At saka po, Mang Juan, sisingit na lang po ako kahit guest nyo po ako. Sila po talaga yung mga tunay na magigiting dahil maaga pa lang gumigising na sila para sa, hindi lang para sa pamilya, pero para sa mga manggagawa na merong pupuntahan. And they've been sacrificing so much para po doon. Tapos ang pagiging magiting nila, maingat sila at iniingatan nila ang kanilang mga pasahero dahil meron mga pamilya pa rin na naghihintay sa mga pasahero. Ibigyan ba ng merienda? Sana meron gano'n. Meron taxi driver sa mag-offer ng tubig. Oo, may tubig. May free wifi pa. May free wifi. Ganda yan. Saka karaoke. Tsaka lagi malinis yung sasakyan. Ganyan sana mga naliligo naman yung mga taxi driver natin at nagsusuot sila ng kanilang uniforme. Anong kulay ng uniform, Brother Roy? Red. Red daw, red. Hindi pwedeng puti. Hindi pwede. So bago tayo magpatuloy sa ating programa ngayon, mga katoto, mga kapatid, mga Kristiyanong mga kasama at nananampalataya, tayo po ay bibigyan ng isang kanta
napakagandang kanta Yes. na kinumpos ng ating isang si Doc Pedro. Alam nyo si Pedro po nag-aral kaya naging doktor na. Eh. Si Juan po ay nag-aral din pero naging pastor. Ayan. Kaya buti na lang at binigyan ng blessing ng Panginoon ng ating mga magulang na by the way, graduation ngayon. Congratulations sa lahat ng mga nag-graduate ng mga kabataan. Pero kahapon, ang kinongratulate ko yung nanay at tatay. Kasi in the first place, sila yung naghirap eh. Oo. At, pero may masakit na tanong. Anong? Gusto niyang tulungan yung mga Magulang. Mabuti naman, di ba? Parte ng kanta ngayon ng ating butihing doktor, si Doc Pedro. Pakinggan po natin ang kanyang magandang kanta. Ito ay kinumpos ni Juan at Pedro. Hindi lang si Pedro. Ako'y lingkod ng bayan, maka-Diyos at makabayan, makatao, makalikasan, may takot sa Panginoon. Sa gawa ay katapatan, ipaglalaban ang katotohanan. Diyos ang aming sandigan. Ako ay Cordilleran, isang Pilipino, pili na pinupa, magsisilbi ng katapatan para sa mga tao at sa Panginoon. Ako ay Pinoy tapat ako ay Pinoy totoo ako ay Pinoy tunay ako. Sa Diyos may takot ako. Ako si Pedro, ikaw din si Juan, Pilipinong Cordilleran, lingkod ng Panginoon. Walang takot, di mayabang, mapakumbaba at matapang. Panginoon ang aming sandigan. Ako ay Cordillera, isang Pilipino, pili na pinupa, magsisilbi ng katapatan para sa mga tao at sa Panginoon. Ako ay Pinoy tapat ako ay Pinoy totoo ako ay Pinoy tunay ako. Sa Diyos may takot ako. Galing ni Doc Pedro. At yan po
ay handog ng ating programang Pili Na Pino Pa sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Sa lahat ng mga nananampalataya at mga lingkod ng Diyos at lingkod ng gobyerno. Kaya nabanggit doon sa kanta, Doc Pedro, is yung maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at ano yung last? Makabansa. Makabansa. Pili na, Pino Pa. Oo, kaya pupunta tayo ngayon sa ating topic sa umagang ito. At sa programang ito, nakikita ninyo, Pili Na, Pino Pa. Yan ang Pilipino. Cordilleran din dito dahil ang sabi ng ating proposed bill ng autonomy. Alam mo ba yun, Kahisos? Yes po. Na tayo, pag tumira ka ng 1 year dito sa Cordillera, ay considered ka ng Cordillera. Yes. Rotan. By the way, si Doc Pedro, ano na yung dugo mo? Pure Igorot. Pure Igorot. Balangaw. Balangaw. Mga kapatid mo, yung ating... Natunin. Naririnig pala tayo hanggang Naimbag. sa Bukod, boundary ng Kayapa. Dito rin sa bandang Rosario, Nagilian, Bawang, Nagilian, tsaka buong Baguio, La Trinidad, Itogon, Benguet. Ayan, at tayo ay siguro hanggang sa langit, ano? Pwede. Oo. Ako Kasi, hindi ko tatanungin ko anong dugo ako. sandali, tapos. Ikaw, anong dugo mo, Kahisos? Dahil dito, Dugo? Cordilleran ka na rin. Ang dumadaloy sa katawan ko ay dugo ni Jesus. Uy, Dahil Jesus na ang pangalan ko, pero mas matindi ang dugo ni Jesus. baka pero, ka ng plus PB dyan. Pero, ayan po. Yeah, I'm also a Cordilleran by heart and even by misis birth. mo? Opo. Although dito na Cordilleran? tayo pinanganak at lumaki. So, we've been living here for 47 years. Okay. Diba? Parang Gusto niyo sinabi pa malaman mo kung edad anong mo. man? Hindi na, mamaya na. Pero yung, gaya na natanong niyo po, yung misis ko, half Kapangan, half Basa. Half Ibaloy, half Basa po siya. Misis ko ay Hibaloy din. Yung tsaka Pangasinan. Ako, wag nyo nang tanungin. Kala ka sa West Philippines. Sa mukha pa lang, alam na natin. Chinese, ano? So, sa lahat po ng mga negosyante, na mga kaibigan at mga kasamahan. At gusto rin pabati pala ng ating butihing engineer, si Engineer Richard Pascua, sa lahat ng mga engineers dito sa Cordillera, Baguio City. Ganun din ang barangay ng DPS. Binabati kayo ni Sister Ligaya, Awal, at Dulay. At saka yung mga kasamahan natin, si Sister LD, Rumaraog, binabati, good morning daw kay Congressman Mark Go. At kay Solgo, si Ma'am Solgo, good morning po sa inyo lahat. At sa mga iba pa, yung mga samahan ng mga, ano ba ito, sa under tourism, kasama si Architect Joy. Ano ba ang pangalan ng ating tourism dyan, kasamahan ng mga transient? First accredited. First accredited. Ayan. Siyempre sa mga doktor nung kasama, si Doc Pedro, sino yung babatiin mo? Yung kasamaan ko, si Dr. Tauli, Edward. Ayan. Maladawak dati bitasyon. Sila po ay mga dentist sa grupo dito sa may Resurrection Church. Yes. Sa unang ngipin po, libre. Unang ngipin. Ayan. Yung may discount po ang mga senior citizen dyan. So, maraming salamat. So, tayo po ay may nalalabing oras at tayo ay pupunta na sa ating programang Pili Na Pino Pa. At nabanggit nga ang pagiging tapat nating Pilipino, Sir Jesus, Doc Pedro. Yes. At palagay nyo, si Juan de la Cruz ay kumusta na kaya ngayon? Malapit na ang Independence Day. Ito ay sa June 12. Ang tanong ngayon is, independent pa rin ba tayo, Doc Pedro? Palagay mo? Actually, siguro hindi independent. Kasi may samahan tayo dyan Oo, may samahan tayo dyan. So, kasi minsan kasi pag independent, ano yan tawag yan, bakasyon kasi holiday yan Pag Ilocano ka kaya?
Oo. Mas maganda. Mas maganda kasi pag Tagalog para at least. Hindi, marami tayong mga Ilocano guest. Oo, mga guest. May mayat gamin no kasta nga no tayo ko natin yung holiday kat adati outing kasta yung dapat ti aramidon tayo kat adda tayo lot na kumaiti pagbalay nga kasama dagiti anak ha nga jay mapang kayo jay ta kasti ka awan ang aramidon yo Awan budget mo gamin. Dagaya na budget na mo balindag pasyar, bandag bakasyon ta Independence Day. Oo, Sir Jesus, palagay mo tumigil ka, tumatawa dyan. Ganito talaga yung programa namin. Masaya. Tsaka pagkasama po natin si Kahual, talagang andun lagi ang aming kagalakan. Kaya pag nagkikita po kami, pag nagtatawanan na kami, pareho kami, wala nang mata eh. Alam mo, sandali, nagpagupit ako. Alam mo bang ako naggugupit sa sarili ko? Oo. Wala akong tiwala dun sa naggugupit eh. Oo. Kasi minsan nagpagupit ako, sabi ko, sir, magpagupit nga ako. Sabi ba naman, sir, anong gugupitin sa inyo? Oo. Alam nga naman yung kilay ko. Pambira. Kaya Sir Jesus, balik tayo sa serious matter. Anong palagay mo sa bansa natin ngayon na pili na Pilipino? Pilipino, pili na pa, Pino pa. Independent pa ba tayo? Well, definitely, pag bibigay po natin ang definition ng independence, sinasabi, free from the influence from outside or exterior force. So, sa atin po, maraming mga nagsasabi kung ano ang parameters po dyan. Well, basically, inaangkin at inaamin pa rin po natin na independent pa rin po ang bansang Pilipinas at patuloy nating ipinaglalaban parang doon sa kanta ni Doc Pedro kanina na sabi doon ipaglalaban ang katotohanan. Bakit natin kailangan ipaglaban ang katotohanan? Kasi sabi doon ng scripture itself that kung nasa ng katotohanan or that ang katotohanan na magpapalaya sa atin. So the truth will set us free. Yes. So sa lahat ng aspeto mula sa buhay natin at sa society natin, sa influence natin sa ating mga trabaho, sa family natin, yun nga na andoon pa rin ang paglalaban natin ng katotohanan. So ito rin ang ginagawa ng ating bansa na pinipilit natin na ipaglaban natin ang katotohanan dahil gusto natin ma-maintain at ma-sustain ang ating independence, free from foreign intrusion or kahit sa influence. Pero ang patuloy natin ay pinapanalangin gaya na nabanggit ng scriptures, kung nasa ng Espiritu ng Panginoon, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So, yun ang gusto natin makuha at makita na ang Espiritu ng Panginoon, siya lamang ang kumikilos sa bawat buhay, sa bawat facet ng society natin at nagkakaroon ng kalayaan. Ma-maintain ang kalayaan. Yun nga, isang napakagandang parte ng pagiging Pilipino yung kaugalian ng mga Pilipino. Alam mo ba na andyan pa rin yung kalakasan ng bayanihan, tulungan. Sabi nga nila, sa buong bansa, lahat ng mga tao sa mundo, Pilipino, napakatibay. Ang tawag dyan, resiliency. Kung wala mang makain, makakahanap pa rin ng pagkain. Sir Pedro, sa bundok, ang kinakain doon, anong ba kinakain sa bundok? Maraming kinakain sa bundok. Mga bunga kamote. Ano ba? Mga kamote, mga bunga ng kahoy. Carrots. Karne. Karne, pwedeng karne. Kasi alingo din. Wala na, naubos na. Naubos na kasi na-overhunt na yata at ayun ako, blessed tayo ngayon mga kasama, Doc Pedro. Ka Pedro at saka ka Jesus. Ang mga kaibigan natin ngayon na nagsusupport. Ang isa sa mga leader ng mga taxi driver. At alam mo ba, pastor pa ito. Wow. So habang nagmamaneho siya, nagwo-worship siya. Worship. Tapos pinagpipray niya yung mga pasayeros. Sabi niya, Lord, sana magbayad ito. Ayan, welcome Pastor Jezreel Garcia. And then si Brother Ricky Quinto. Ay mga matatangkad na tao. Alam mo bang pastor dito pero retired driver din ng taxi. Ay marami nagtatanong ngayon. Tsaka marami na bless ngayon pag ganun ang
nature ng ating mga taxi drivers or kahit yung mga nasa public utility. Nagre-reflect sa ganda ng Baguio at sa tourism. Opo. At saka pag bumaba yung pasahero, alam nila na yung pasahero, safe siya. At na-bless pa dahil pag ako rin po sumasakay ng taxi, pag nagkakaroon tayo ng mga kwentuhan. So, there are times na naipapasok at napag-uusapan ang kabutihan ng Panginoon sa habang pagmamaneho at sa family. Nakamonitor po ako ka Juan at ka Pedro sa streamline sa live streaming ng Cool 97.5. At binabati po at bumabati rin po sila sa Sir Larry Itlong na I do believe sa transport sector din po siya o hanggang ngayon pa rin. Okay, so praise the Lord, sabi niya, blessed Saturday to all listeners and watchers, sabi niya. At eto, kilala nyo ito. Bumabati mula sa very good Saturday morning po, watching from Pampanga. Wow. Mia, Gracia, Rimando, Tamayo. Nagpaparamdam mo kayo na dalawin mo doon. At kanyang may bahay din, si Pastor Ricky Kento. Maraming salamat sa iyong suporta. Si Sister Rowena. At ang kanyang may bahay ni Pastor Jezreel, si Sister Ann Garcia. Alam nyo, itong programang ito, Ka Pedro, ay programa ng mga taong bayan. Yes. Kaya nga, Juan, ang pangalan ho yan, nagre-represent po yan si Juan de la Cruz. Pero si Juan de la Cruz po yata balikbayan na. Kasi nag-OFW. Juan, ang pangalan kasi Pedro at Juan ay universal name yan. Universal. Pero pag pumunta ka ng abroad, ang pangalan mo ay tsaka si Jesus. Jesus, hindi siya talaga magbabasa. Parang kwanto bumalik na yata si Jesus. Pambira. Andito si John, si Pedro. Si Pedro. Pero iyon ang katotohanan po, mga kapatid, habang nakikinig kayo, ang mga Pilipino po ngayon ay meron pa ring ugaling kabayanihan, merong ugaling matulungin, merong kabaitan, makadiyos sila, nagkakaroon sila ng lakas ng loob na gawin ang isang bagay basta ito ay totoo. Yes. At pinaglalaban ito. Ayun lang ang masakit. Karamihan ng mga Pilipino, mula pa nung panahon nila Bonifacio, mga hero, talagang sinasakripisyo ang buhay. Sa hirap at ginhawa, talagang pinaglalaban nila ang kanilang prinsipyo. Palagay natin ngayon, Sir Jesus, ganun pa rin kaya ang Pilipino ngayon? Pinaglalaban pa rin ba ang prinsipyo? Hindi natin pwedeng sabihin na pangkalahatan. Dahil meron na rin po mga tao na nagiging makasarili. Iniisip na lang, kumbaga, kung ano ang para sa kanya. Na pag sinabi po kasing hero, ito po yung mga tao na inilalatag ang kanilang buhay. They lay down their life for a cause and for other people, just like what the scripture again has mentioned. Sabi ni Jesus, the greatest gift a man could give to his friend is to lay down his life for him. And that is heroism. Yun yung pagiging bayani natin. So, pero alam niyo po, gaya ng pinag-uusapan na rin natin ng mga bayani, sabi ni Apolinario Mabini, the nation will perish not because of evil men, but because of righteous men who just watch and do nothing. So, para po sa atin, we won't concede na itong bansa ay masisira dahil sa kasamaan, dahil sa mga masasamang mga tao. Alam niyo po, marami pa rin na na-preserve ang Panginoon sa bawat government office, sa ating society, sa business sector, na mga tapat at nagmamahal sa Panginoon. Na itong mga lingkod ng Panginoon at righteous men and women na ito, kailangan lang pong, kumbaga, sa atin magising, i-assert natin kung ano ang binigay ng Lord sa atin. Bakit? Gaya na nabanggit ni Apolinario Mabini nga, masisira ang bansa pag ang mga tuwid na ito, ka Juan, ka Pedro, dahil
pili na, pino na tayo. So, ginigising natin ang pagiging essence ng pagiging Pilipino natin. Na pinili tayo, pinino tayo, na kailangang ipamuhay natin. At hindi na kailangang mamatay ang isang bayani para makonsider na bayani. Through the message of your life, magiging bayani at bayani pa rin po tayo. Alam mo, parang na-pick up ko dyan, ang Pilipino, pili na pino pa, pero maraming pili na gaspang na. Gaspang pa. Dahil sa ugali. Dahil sa ugali. Kaya yung mga katoto natin, sabi ng mga taxi driver, by the way, batiin ko pala, nakikinig tayo, naririnig din tayo sa may bandang Katagintingan, Rosario. Katagintingan. Kay Sister Emma Ramos at saka kay Jericho. Kay Alejandro, sabi niya, nakikinig po ako ngayon, Pastor. Pastor Jesus. So, ito pa, Sir Greg. Ano pa? Ka Pedro. Si Jericho Lubang pala. Si Micaela. Sabi, hello, watching from Manila. Wow. And si Pastor Marvin Marquez din. Doon, Manila. Yung signal, sa Facebook. Pero sa Facebook. Pero si Pastor Marvin Marquez din, blessed day mga lingkod ng Diyos. Pagbati rin galing kay Richard Carulla Pascua. Blessed morning po sa lahat. And even Joy Ellen Galang Pascua from Rosario Greater Harvest Church. Good morning, Pedro at Juan. Pili na pino pa at Cool 97.1. So, yan ang ating isang napakagandang parte ng ating palatuntunan is yung mag-text po kayo later on at ibigay nyo yung mga reaction nyo o greetings dyan sa mga number na naka-flash ngayon sa screen sa Facebook. At ano yung number mo, Doc Pedro? 099-805-530. Yan, mag-text po kayo dyan. Lahat ng mga problema, ibigay nyo dyan. At bahala na ho si Doc Pedro. Pero sa kanya po, ang talagang professionalism niya po, ang kanyang trabaho ay dentist po siya. At pwede po siyang public servant din. Dahil nagsisilbi siya sa kanyang barangay. Dito sa Asin. So maraming salamat po sa inyong lahat at tayo po ay magpapatuloy sa ating programa after ng ating mga advertisement. Kapatid, bumalik po ang ating programa at konti lang po ang ating mga sponsor natin ang mga kasamaan natin, may mga kaibigan, mga kapatid na ngayon ay may karamdaman at nasa ospital at humihingi rin po sila ng dasal. Dito po sa ating programa, pwede rin yung i-text dito at kayo po ay pagdadasal na hindi lang po sa dito sa programa kung walang time ay sa aming mga personal na mga buhay, Panginoon. At saka kasi po, pag makita nyo po ang t-shirt, ang mga magagandang uniform ng mga andito sa loob, pag patatayuin at patatalikurin, nakasulat po sa kanilang likod. Sa ating likod ay Prayer Warriors. So, handang-handa. Prayer Warriors. Parang hindi kayo makikita. Sa mga prayer warriors. Right quarter turn. Ayan so, po ang ating panlaban sa buhay na ito. Sa dasal lang tayo umaasa na kung minsan wala tayong malapitan ng mga tao para lumapit sa atin. Sa dasal po tayo kumakapit. Alam ko po na ang mga kapatid natin, mga kapatiran ay dyan lang kumakapit. At yan ang kalakasan. Ayan ang binigay ng Panginoon na power sa atin para may parating natin sa Panginoon ang mga problema ng ating buhay. Lalong-lalo na sa pangpamilya. Dahil ang sinabi ng Panginoon, nung sinabi niya na the beginning of knowledge and wisdom, yan po ay nakasulat sa Proverbs 1:7, ay the fear of the Lord. Yung ating pagiging
isang tao na may fear of the Lord. Ano ba ang gusto sabihin pag sinabing may fear of the Lord ka, Sir Jesus? Kasi maraming nagsasabi na hindi ito terror. Hindi yung terror na Diyos ito at hindi rin yung tinatawag na takutan. Kundi isang mapagmahal na Diyos. Pag sinabing fear of the Lord ay respect and awe of God's power. Mantakin mo ba naman, i-create niya ang kalikasan natin, mga kalikasan ng nature natin dito sa mundong ito, hindi, nung sinabi ng Panginoon, nung create niya, nung sinabi niya, and God looks at His creation and He said, everything is good. Yes. Good pa ba kaya? Good pa ba kaya, Sir Pedro, Doc Pedro, kapalagay mo, inya ti makunam kadag iti mangyari tatay iti kapaligiran tayo ni kinali damot aminan nga kanto iti bantay tayo iti garon iti problema siyempre maputputad dagiti kayo di ba ken dagiti minminas gapulang iti maymaysa nga banag dahil daket kwarta so nga anya maapektaran man dagiti napubri nga kasla kada tayo niya masyado yung puso mo nagagalit ako kasi 50 years old, hindi lang pala 50 years old yung mga punong tumatayo dito, isang pine tree, umaabot siya ng mga 70, 80, gano'n, Hindi lang po, talagang centuries po. Tapos, puputulin siya, 80 seconds. 80 seconds. Equivalent of 50 years, 80 years. Ang bihira, So, may parusa, may parusa naman tayo, may batas naman tayo dyan. Bawal pumutol ng kahoy. Yes. Pag may nakakita. Tama ba yun, Sir Jesus? Pag wala nakakita, Hindi pwede. Doon pumapasok yung minention nyo po kanina na fear of the Lord. So kahit wala nakakakita na naked eye, na tao. Integrity. So tinatayuan pa rin natin ang ating conviction na sumunod sa batas, 'di ba? Kahit nga sa ating mga businessmen, drivers, 'di ba? So kahit na walang traffic enforcer, sundin yung batas pa rin na 'yon, 'di ba? Alam mo yung takot sa Diyos. Gusto sabihin respeto. Respeto talaga. Ang problema ngayon mga tinatawag pang mga Kristiyano. Ang gumagawa nito. Talaga. May isang complainant na gano'n nga ang ginagawa. So, ito ay isang Kristiyanong nananampalataya at building contractor pa. Ewan ko kung tatakbong politiko ito. Pero the fear of the Lord should be the reason for us to have knowledge and wisdom in a good way about the goodness of God na binigay niya itong kalikasan natin para maging maganda, ma-beauty itong lugar natin at hindi mainit. Alam mo ba, kinumpara dun sa isang nag-post sa Facebook nung may kahoy pa ang temperature ay cool 97.5. Hindi, sa Fahrenheit 'yun. Pero ang ating lumalabas pag may puno, malamig. Pag pinotol yung puno, ay tumaas siya ng 40 degrees. Yes. Ganong katindi ang epekto nito. Kaya paubos na ang mga kahoy ngayon, kaya umiinit na ang panahon. Nakakalbo na talaga. Parang sakit ng tingin mo sa akin. Parang mo na rin sinabing wala akong buhok. Kasi ginaganyan yung si Juan, magpuprotesta yan. Pupunta sa daan yan at magpuprotesta. Ganyan si Juan Kasi may problema, magpuprotesta si Juan. Yung puno kasi ay considered aircon yan parang aircon. Yung hangin, malimlim, malamig. Nalamis. So, isa rin, pag sinabi mong may fear of the Lord ka Jesus, alam mo ito kasi Jesus pangalan mo ito yung recognition of our dependence and accountability to God. It's true. Kaya importante na pag may takot tayo sa Diyos, we won't neglect on praying as well. Kasi yung prayer natin, yun ang showcase or yun ang proof that we are totally dependent on God. Sabi nga po ni Jesus, hindi ako, siya. Na sabi niya na let all men ought to pray and never lose heart. Kasi sa paligid natin ngayon, pag titignan natin ang nasa paligid natin, yung challenges,
those are the things that can take the heart of a warrior from us. Marami mga pressure, marami mga trials. So, maraming mga pagsubok, pilit na kinukuha ang puso sa atin. Yung puso natin, di ba? So, andun, pumapasok ang fear, pumapasok ang doubt. Pero, pag mananalangin tayo at sinasabi natin, we have our total dependence on God, then you are setting your heart on God, you are anchoring yourself on God, and you will never be moved. Babalik at babalikan natin ang mga promises ng Panginoon, ang mga sinabi niya para sa bawat sa atin. At ang Panginoon, He is actually watching His Word. Tinitignan niya yung salita niya, and it will definitely come to pass dahil pangalan niya ang nakataya dun eh. At kung ano ang Panginoon, pag nagsalita, hindi siya katulad ng tao na maraming mga failed promises. Parang ito, mag-election, malapit na naman ang election. There are a lot of over-promises but under-delivery of such promises. Pero ang Panginoon natin, iba siya. So we should never lose our heart. At sabi doon, pag in-anchor natin ang heart natin sa Panginoon, andun ang treasure mo. Where your heart is, your treasure will also be there. So kaya kailangan ilagay lang natin ang ating buong tiwala sa Panginoon. And nagsisimula yan sa fear of the Lord, our total dependence on God alone. So, kung ituloy natin, pag sinabing cultivating the fear of the Lord, ito na yung tatlong part na last part ng ating study. Pag sinabing cultivating, paano mo i-cultivate to? Kasi pag kino-cultivate mo yung mga tanim, ito yung nire-resoil mo, tumigas na kasi. Sa Ilocano yan, nagkarandikangan. Yan, so kailangan i-resoil mo, tawrin do si Bugam, nga masupsup dya danuman, mapaninjigit. So kailangan i-resoil mo. So, para pag nilagyan mo ng tubig, masisip-sip ng ugat. Ganon din po ang isang Kristiyano. Para makultivate natin ang fear of the Lord, ay kailangan pag-aralan natin ang Scripture. Basahin natin ang Biblia. Sabi nga nila, sa umpisa pa lang, pag binasa mo ang Biblia, tumalayo na ang demonyo. Tama ba yun? Lumalayo ba ang demonyo? Pangalawa, ay prayer and reflection. Okay? At the end of the day, you have to reflect on the things that you have done. Tama ba yung sinabi ko? Tama ba yung ginawa ko? Nakakaaya ba yun? Naayon ba sa kagustuhan ng Panginoon yung sinabi ko? Pedro, baka ito ay nagbigay ng kasakitan sa kanila. And then, yung last natin is obedience and show reverence through our action. Yung reverence natin. Hindi yung, kasi kung minsan, ang alam natin pag mukhang holy na yung tao at nakasuot ng puti, reverent na. Pero ang gusto sabihin ng reverence ay deep respect and honor sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, ganun ang isang makultivate natin, yung fear of the Lord. At saka balikan po natin yung na-mention nyo, Juan, Pedro, about reflect. When we start to reflect on the things that we have done, yung the words that we have said sa buong araw na ito, it is also like we are presenting ourselves to God in accountability. Pinapa-account natin ang Panginoon. Pinapa-account natin ang sarili natin sa Panginoon. Na lahat ba ng ginawa ko, lahat ng naisip ko, lahat ng nasabi ko, tama or even pleasing to God, that had brought glory to His name. So all the more na nagkakaroon ngayon tayo ng takot sa Panginoon. Lalo na kukultivate yung pag-ibig natin at pag-honor natin sa Kanya. Kasi pinapakita natin na, Lord, sa inyo transparent ako. So ipa-account natin ang sarili natin. That's reflection. God bless. So, ito, bago tayo magsara, magbigay ka muna ng oras. Ng huling, hindi naman, yung message mo, Pedro, sa ating mga kababayan. Yung sinasabi mo kanina, sa Ilocano, ulit. Ilocano. Timbagam tatay, Juan, regarding jay, panagbasa iti Bible. Kunana ijay 1 Peter chapter 2 verse 2. Kas kaila kumakanyak amaladaga kanayon amawaw iti puro gatas day tati sa Saudi apo Dios. Ana espirituan tapno iti iyinom yo dumakkel kayo ket maisalakan kayo.
So, sabi sugayin mo, di bakal kan. Ako, siyempre, makalak babahan iti apo. Sprito. Nayunam ti karne. Ano, pumiksa ka, Doc Pedro. Ayan. At Sir Rizos, message mo? Yes, bago tayo mag-close. Bago po tayo mag-close, maraming salamat po, Kawan, Ka Pedro, for inviting me here. And yung t-shirt mo nandun, ha? Salamat sa t-shirt at salamat din sa baso na galing sa iyo. At sa mga sponsors. Papasok ang mga sponsors niya. Pero yan. So maraming salamat sa inyong pakikinig. And I also would like to congratulate yung panganay kong anak muna. He recently graduated from senior high nung isang araw. At kahapon naman po yung bunso ko. So, ano mga pangalan? Si Jose Timothy Season. Ang galing, yung panganay, 17 at nag-graduate sa senior high. At yung kapatid niya, dalawa lang po sila, 5 years old naman po. Si Elisa Liam. So, maraming salamat and encouragement ko po sa inyo gano'n na pag-usapan. Ipamuhay natin ang pagiging pili at ang pagiging Pino, all for the glory of God. At meron bumabati po sa inyo dito, sa inyong programa, coming from Jezreel Garcia. Good morning, pili na Pino pa. Ang ganda ng programa. Tama po, kailangan na magising ang tunay. Dapat tanawin ang pagiging tunay na Pilipino. Amen. So sa ating mga kababayan, lahat ng mga nakinig sa radyo, sa Facebook, kami po ay nagbibigay ng pasasalamat sa inyong lahat. God bless you and more power sa bawat gawain na binigay ng Panginoon sa bawat isa. At sana po magpapatuloy tayo tumayo sa katotohanan kung ano ang totoo. Yan ang ipaglaban. Dito lang po sa programa naming Pili na! Pino pa.